Okay, so let's turn our Bibles in Genesis chapter 1. We'll have a series in these first 11 chapters of Genesis. Okay, kita basaek daytoy verse 1 hingga verse 3. And then for the sake of time, we'll ituloy tayo nga basahin ijay Genesis 2 from verse 1 to verse 3. So tigtatalo nga verses, chapter 1 and chapter 2. Okay, so I will read from verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light, and God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. We'll continue na lang up to verse 5. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. So we'll continue in Genesis chapter 2, from verse 1 to verse 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. Okay, so shall we pray first? Let's pray. God our Father, we thank you for your word that we have read this morning. Uray dagiti scripture readings mi Apo. Sapay ko mata babaen ti panagtignay iti Espiritu Santo kita makita mi Apo iti unity iti sasaom itatanga agsapa may agsarita kayo kumaapo iti tumunggal na mati. May pay Apo iti nangitan nga panangan iti kararwami da Apo nga mang panpaneknek ken mang kumbinsar ken mang papudno kada kami nga natibker ken nalawag iti panamati mi kanya po mi nga Hesukristo. Madayaw kayo Apo daytoy dawat mi ken kararag mi tinagan na po mi nga Hesukristo. Amen. Okay, so Genesis chapter 1. Iti kabil ko nga theme tayo ket wonderful beginnings. Just idi kaskas daaw nga panagrugi iti amin nga ni Apo Dios awan iti rugina no diket isuna iti rugi iti amin. God has no beginning. He is the beginning of everything. Just this week ngay tatalang Domingo kay tadamanin iti kontrobersya iti Protestant camp dati may isang taong agnagan iti, if I'm not mistaken, James Craig, nga may isang position na iti bagina nga defender iti Protestant faith. Ngem nagkaroon iso na iti may isang controversial nga statement may panggep iti Genesis. Nga kunana nga dagiti manursuro kano iti Biblia keta handa ka nung ma-acceptar nga iti tao ket nagapu iti evolutionary nga development ket isuna ket addaan iti kunana nga more than 5,000 million years. So ganon yung kasi jay bagbagana. Of course, naadal na di jay iti suru dagiti
evolutionist, dagiti naturalist. Ket kunana nga isu iti problema dagiti adu nga manurusuro no hapay nga handa mainterpreta iti Biblia nga nasyaat. Nagdakkel dijay nga claim na kabsat. Dijay scientific yung scientific na take, yung scientific na understanding sa origin ng tao, yun ang claim niya na magiging key para magkaroon ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ng kakayanan para maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po katotohanan 'yon, hindi po wala pong katotohanan 'yon. Yun ay betrayal sa salita ng Diyos at sa Christian faith na pinaninindigan niyang pinagtatanggol or pinaglalaban. Naging kaaway siya ng tamang katuruan ng Biblia patungkol sa origin ng tao at sa salita ng Diyos. So, hindi po madali yung kanyang ginawa. At makikita natin sa mga ganitong pangyayari na uray iti pakaistoryaan, iti nagrugyanan, iti amin, ket adu, iti ag-stumble, adu ti agkamali. May panggep iti panakaam mo kini Apo Diyos. Apay gamin talaga nga mailangaan tayo nga kastaunay nga kaskas daaw. Iti rugi iti amin. Uray man kabsat kastoy nga iti panakipresenta ni Apo Diyos. Iti nagrugyanan iti amin nga talaga nga kaskas daaw haan nga ag-fit, hindi siya mag-fit ng perfectly sa rationality ng ating pag-iisip. Iti panagpanpanunot tayo. Dati kabsat tayo dito nga karpentero, no? Agsaop ti anyaman nga aramiden nga kasalada ito'y talaga nga masapul nga urnusem DJ trimming na. Tanuhan nga na urnus di trim na haan nga agfit nga na siya at uray kasano ti panaglansam haan lang nga tumibker. So kasday ti sistema ti panagpanunod tayo nga tattao ket dagiti banag nga sasawen iti Biblia maipanggep iti nagrugyan iti amin. Marami sa mga bagay na ito ay hindi perfectly na mag-fit sa pangmundo na pag-iisip natin. Ngunit may mga bagay dito na pinahayag ang Panginoon na dapat ay maging matibay sa maliwanag at matibay sa ating paniniwala at pangunawa. So, nais kong i-identify natin ang mga bagay na ito ngayong umaga. So, una sa lahat, I would like to add this na itong Genesis account natin, for example, most especially itong first 11 chapters, ito ay introductory. Kung babasahin ninyo, wala siyang direct parallel doon sa family line ni Seth na i-discuss sa chapter 12 hanggang sa katapusan ng Genesis. Ngunit ito ay isang maluwang na summary, na proposition by revelation kung paano nagsimula lahat ang bagay-bagay sa mundong ito. Maliban sa account ng Biblia, ay marami tayong mga available pa na mga sinaunang kasulatan ng mga tao, ng mga civilizations noon, ng
ng Chaldean civilization at ng Babylonian, which is Chaldean too, Babylonian civilization, na meron silang mga isinulat patungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Ngunit, yung mga paniniwala nila ay salungat sa paniniwalang Kristiyano, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit may mga events na parehas din tulad ng flood, universal flood, meron din sa kanilang mga panulat nila. Makikita din natin doon yung mga yung building ng Tower of Babel, meron din sa kanila. Ngunit iba yung accounting nila sa mga bagay na ito. Sa kanila ay nag-away-away ang mga Diyos, at sa chaos na dulot ng kanilang pag-aaway, nagkaroon ng material na mundo. Yeah? Siguro di nag-aapa dagiti Diyos da idi kanukit nagbibinarsak da, or nagaramid da siguro ti banag nga mabalinda nga ibarsak. Isu nga nagkaroon ti universe, ya. Gapu ti panag-aapa dagiti Diyos, ya. Kita duma nagaramid da iti tattao taano ag-benefit da kanyada, tulad nung sinasabi ng mga Babylonians na yung mga Diyos ay pinapakain ng mga tao. Yeah? So, sa magitan ng kanilang paniniwala sa kanila at mga offerings nila ay napapalakas ang mga Diyos na ito. Ganyan yung mga katuruan nila. Yeah? Meron pang isa patungkol doon sa sa flood, sa account ng Babylonian account sa flood, na itong mga Diyos nila ay hindi na nila makontrol yung mga tao. Very annoyed na sila sa kaingayan ng mga tao. Kasi magulo na yung mga tao. Kaya dahil dito, no choice na yung mga God. Sabi nila, i-flood natin yung mga tao. Pero control lang. Pero nung flinad nila, hindi nila makontrol yung flood. Kaya na-flood na tuloy lahat. Yeah? So, ganun yung sinasabi ng mga Babylonians. But we see na yung mga katuruan nila ay para iangat yung kanilang national identity, at ito'y paniniwala patungkol sa magulo at mga evil at mga maraming gods. Ngayon, ang Genesis ay sinulat ni Moses. Ito'y revelation ng Diyos, and probably ito ay marami sa mga bagay na ito ay orally transferred tradition from the godly line na makikita natin sa chapter 12 pataas. So, ganito ang pagsasalaysay ng salita ng Diyos sa atin, at makikita natin ang consistency sa paninindigan na iisa lang ang Diyos. At ang Diyos na to ay mabuti. At ang Diyos na ito ay hindi nakikinabang sa mga bagay-bagay sa mundo. Dito nga Diyos kitaan nga agbinbenepisyo kadagiti banag nga pinarswana, no dikit dito nga Diyos kita manakabalin amin. Isu dito Diyos nga makita tayo. Iti dito nga umuna nga chapters, iti chapter 1 to 11. But now ibigay muna natin ang ating attention dito sa Genesis chapter 1 para tingnan natin ang wonders. Iti kitaan tayo di kinakaskas daaw, iti rugi, iti amin. Umuna, pet ko nga kitain tayo iti kinakaskas daaw, iti Diyos. Yeah? Dito yung Genesis 1, ingana chapter 2, verse 1 to 3, ket awagan dagiti students iti manuscripts nga Elohim account. Nga Elohim account. Dagiti critic iti pamati, ket kunada nga, dayta nga surat, ket actually, han nga may sanang surat dita, pinatsipat-sida lang dayta. Gamin,
jay chapter 1 ket Elohim, tapos chapter 2 ket Yahweh. Yeah. So, apay nga bigla nga sabali di Diyos na ito, sabali man ti Diyos na di bangir. Ngem, nga actually, this is an intended, ada iti purpose na, no, kung bakit po isinulat na ganito. Ano po? At when you say El, tika na sa when God, yung him or im, ay ito po ay isang Hebrew alphabetic character na nagpapahayag ng plurality. Ano po? So, minsan meron akong sinulat, tapos ginamit ko yung word na seraphim, tapos plural ko pa, seraphims. Pero nung nag-aaral ko ng Hebrew, I came to realize na seraphim is already plural. Ano po? So, plural na pala yung seraphim. So, dapat hindi na kailangan lagyan ng S pa para seraphims. No? Seraph is singular. Seraphim is already plural. So, Elohim. And maraming beses, many times, many of our defenders of orthodoxy are using this portion of Scripture, this Genesis chapter 1, to show that in the Old Testament, there is a clue of plurality in God. But we have to be careful in doing that because in Trinity, we maintain that God is one. Hindi po plural ang Diyos. God is one. And also in Old Testament account, talaga pong minemaintain ng Hebrew Scriptures that God is one. Ngunit, bakit Elohim? Bakit naka-plural? Hindi po ito nagtuturo ng Trinity. Ito po ay isang literary style ng mga Hebrew na somewhat inadapt din sa Greek literature. Kaya meron tayong tinatawag sa Revelation na King of Kings and Lord of Lords. Yung Hebraism dito sa Elohim or yung style ng pagsusulat ng Hebrew, pananalita ng mga Hebrew, ang ibig pong sabihin dito sa Elohim, hindi po ibig sabihin ng maraming Diyos, kundi siya po yung Diyos na pinakamataas sa lahat. Siya po ang majestic na Diyos. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, in the beginning, Elohim, the majestic, all-sufficient God. Siya'y Diyos na isunakit Diyos nga adda amin kanyanan. Awan iti lugar iti improvement kanyanan. Gamin, awan iti ma-improve kanyana. Awan iti anyaman nga vacuum of emptiness or need kanyana. Gamin, Elohim isuna. Adda amin kanyana. Isu iti Dios nga namarswa. Isu garud nga anyaman nga idea nga isursuro iti sino man nga mga ibagbaga nga ni Apo Dios ket makinabang kada tayo nga pinarswana ket masapul nga iurnus tayo iti panagpanunod tayo. Masapul nga masapul nga kitain tayo manin. We have to reconsider dagiti importante nga punto iti pamati tayo. Gamin iti pamati tayo kit mangitanok iti tayo nga Diyos nga nagapuan iti amin nga namarswa kada tayo. Han tayo nga panunutin nga at any point ni Apo Diyos iti agkasapulan kada tayo.
Yeah. No diket, on the other hand, masapol nga tartarigagayen tayo, agtartalinaed kada tayo, nga agyaman, iti Diyos nga naimbag, nga namarswa, kenang ibingay, iti sufficiency na, kada tayo, nga tattao. Yeah. So, amin nga pinaraswa ni Apo, ket nagapu ijay outflow kabsat iti goodness na. Ya haan nga taano mang sustain iti anyaman nga need nga adda kanyana. So how high is God? In the Old Testament, awan iti naurnos nga discussion maipanggep iti kinasiasinno ni Apo Dios. Ngunit daytoy kabsat nga Genesis chapter 1 isu iti mang supply kada tayo. Iti primary ken basic nga understanding iti kinasiasinno ni Apo Dios. Jay necessary nga distance iti Dios ken datayo nga naparswa. Yeah. Very common sa panahon natin ngayon ang pagro-romanticize sa relationship ng tao sa Diyos to that careless extent na pinapalabas nila na ang Diyos ay para bang tao lang. Yeah. Merong reverence na dapat manatili, yeah, sa relasyon ng may likha sa mga nilikha. Hantayo nga panunutin nga ni Apo Diyos ket kasla nga tao. Yeah. Kastoy iti ganito ang kanyang majesty, ang kanyang glory na siyang pinagmulan ng lahat na meron tayo at lahat ng being natin ay nanggaling sa Kanya. So we have to maintain that in our faith, in our worship, in our reverence to Him. Yeah. Minsan parang napaka nagmayat nga dingdinggen nga iti nagsasaot iti tao ket kasla nga manong dalang ni Apo Dios. Yeah. Of course, we maintain the fatherhood of God as taught by our Lord Jesus Christ. He's our Abba, Father. Yeah. This teaching is not against dagitoy nga banbanag kabsat. Ngunit in our in ijay panangi tanok tayo kanyana. Panakiuman tayo kanyana. Ket addalat ta kuma iti agtalinaed nga panangi balol tayo. Ijay kinasiasinno iti Dios kenda tayo nga pinarsuana. Yeah. Isuna kitaan nga dependent datayo iti dependent kanyana. Yeah. So Elohim dito tayo nga makita dito nga nagan ni Apo Dios ijay Genesis, all sufficient. Kumbaga high above every rule. Kumbaga sa New Testament, King of Kings or Lord of Lords. He is sufficient
in himself. He's plural in himself. Antayo nga ibagbaga nga God is many, no. No di ket kaya nga sawen adda iti wholeness kanyana. Yeah, adda iti wholeness kanyana. And in that ket we wonder mas daaw tayo iti panakaparaswa iti amin nga banag. So first, we have to recognize iti Dios nga Elohim nga nagapuan iti amin. Han nga gapu iti disagreements iti sarili na, no di ket gapu ti wholeness na. Han nga gapu iti anyaman nga sense of need kanyana, no di ket gapu iti abundance kanyana kabsat. Abundance iti goodness kanyana. So han nga gapu iti anyaman nga desire iti improvement kanyana, no di ket gapu iti sibubukel or kompleto nga kabailan ken kasasaad nga adda kanyana. Yeah. So sapay ko mata ag rest dagitoy iti kapanunutan tayo taano ni Apo Dios ket maitan-ok nga nangato kakabsat iti panangidayaw tayo iti pamati. Babayan kanya po tayo nga Hesus Kristo. Kita may kadwa kabsat kahit ko nga kitain tayo jay creation, jay panakaparaswa. The wonder of God who is the beginning and His creation. So again, consistent ijay ibagbagatay tatay jay Elohim ket plural ngem jay verb nga create or ijay Hebrew nga bara ket singular. So again, dahito haan nga ito'y hindi isang grammatical error, hindi po ito pagkakamali ng nagsulat. Ito po ay again intended. Yeah? Ito po ay intended. So naka-plural yung subject, ngunit yung verb, yung noun, pero yung verb ay singular, bara, create. Yeah, so ni Apo Dios iti namaraswa iti amin from nothing. Kunada nga ex nihilo. So ni Apo Dios iti namaraswa isu na laeng. Isu na laeng iti namaraswa iti amin. Pinaraswa na iti amin, babaen iti panangi sarita na, iti panakaadda iti amin nga banag. Kunana, let there be light, and there was light. So makita tayo kabsat, jajay panangi sarita ni Apo, ket iti panakaadda, dagiti in sarita na. Kunana, let the earth sprout vegetations. Kunana agtubo dagiti mulmula ket nagtubo dagiti mulmula. Kunana ijay verse 20 maadda dagiti lamlames dagiti ikan na dumaduma nga sibibiyag nga aglanglangoy iti danom keta naaddada amin dagiti paraswa nga adda ijay ayan iti danom. Yeah, so in sarita ni Apo iti amin into existence. Kastoy iti kinakaskas daaw iti panagrugi iti amin. Nasken ba nga iti Kristiyano ket agtalinaed nga mas daaw ken ni Apo iti bilag iti panakaparaswana iti amin nga banag ditoy lubong. Wen kakabsat. Yahan tayo nga masapul iti ekstra nga tarigagay nga
nga agadal, kadag iti banag nga na materyalan dito'y lubong, iti panagtaray, iti amin nga banag nga naparaswa. No di kit agtalinaid tayo, kabsat, ijay panakabalin ni Apo Diyos nga nangisau, iti amin nga banag into existence. Insarita na, iti panakaadda, iti amin nga banbanag. Iti daytoy makita tayo kabsat, iti necessity, iti panag-uphold tayo, iti revelation, more than iti natural observation. So, kakabsat, I would like us to consider this, especially sa inyo mga kabataan na nag-aaral, na namamangha kayo sa mga advancements, sa mga observations ng mga geologists, ng astronomy, ng chemistry, kung paano nababasag yung mga chemical para magbuo ng panibagong chemical, kung paano nabubuo yung mga bagay-bagay sa mga paligid natin, and we can observe them, and maaari na sa simplicity ng ating pag-iisip ay maging mabilis tayo na i-despise ang salita ng Diyos, i-despise ang pananampalataya. Ngunit totoo ba na ang tanging pinagmumulan ng pangunawa, ng understanding, ng knowledge ay sa observation lamang? Sa magitan ba ng observation lamang ay magkakaroon ba tayo ng totoo ba na magkakaroon tayo ng buo na pangunawa sa origin ng mga bagay-bagay at sa purpose ng mga bagay-bagay sa mundong ito? Kahit yung mga kilalang siyentipiko ay wala silang ganong sinasabi. Kung meron mang nagke-claim ng ganon, ay hindi nila mapapanindigan ng ganap na depensa na sa magitan ng observation. Hindi. Kailangan nating unawain na ang pag-increase natin sa pangunawa sa mga bagay-bagay ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkatuto sa pamamagitan ng observation. Meron ding mas mahigit dito, sapagkat merong Diyos. Meron tayong tinatawag na revelation. Adda iti paltiing. Adda iti timek ti Dios nga insauna. Makita tayo kabsat nga babaen iti sao iti Dios na adda iti amin nga banag. Sa magitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng present reality, ng celestial o terrestrial reality na meron tayo ngayon. Matter, time, space, lahat ng mga ito ay amin dagitoy ket insao ni Apo. Keta nadagsen da ito nga banag kabsat nga masapul nga takdiran tayo. Tay sumo lang iti pinangirugyan ni John. Ijay panang-establish na iti spirituality. Iti reality, iti spirituality, iti kingdom ni Apo nga dito'y lubong ken ni Kristo. Isu ako na ijay John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word. Awan iti duma nga Old Testament reference ni John dito'y inuhaan nga dito'y Genesis chapter 1. Kaya hindi lang dapat manatilit sa atin ang mataas, kamangha-manghang pagkilala sa Diyos.
na hindi natin sinusukat sa mga bagay na naaayon sa pangunawa ng tao sa mundong ito, kundi makita din natin na ang kanyang salita ay mas higit sa mga bagay na nilikha. Dapat ay manatili sa atin ang pagkamangha mas higit sa salita ng Diyos, sa mga katotohanan na naaaral natin mula sa salita ng Diyos, kaysa mga bagay na natututunan natin sa mga bagay na nilikha. Ngunit, hindi nagtatapos dyan ang wonder ng creation ng Diyos. Hindi po natin hantayumet nga itsipurain ng intero iti pinaraswa ni Apo. Sipot tayo pinaraswa iti Apo iti banbanag nga kaskas daaw mo lang. Ya? Hanlaing nga iti sauna iti kaskas daaw, no dikit dagiti na paraswakit kaskas daaw mo lang. Makita tayo ti kinaimbag ni Apo Diyos kadagiti amin nga pinaraswana. Kuna na nakita ni Apo Diyos ket nasyaat da. Ya? Nasyaat amin nga pinaraswana. Ya? While minmente na rin tayo iti nangato nga panangkita tayo iti sasao ni Apo Diyos. Habang agtaktakder tayo nga natibker iti sasao ni Apo. Han tayo nga agrukbab iti napalangguad nga sa mga mapagtaas na patotoo ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos at natututo lamang sa mga bagay na nakikita nila, naaaral nila sa mga bagay na nilikha. Hindi tayo umaayon sa kanila, hindi tayo tumatalikod sa Diyos dahil lamang sa mga pagmamalaki ng mga tao na matatalino sa mga bagay patungkol sa nakikita nila sa mundong ito. Yeah? Ngunit, hindi rin natin tinatalikuran ang pagkamangha at pagpuri sa Diyos mula sa mga bagay-bagay na nilikha. Meron din tayong obligasyon, mga kapatid, na matuwa, mamangha, magpuri sa Diyos, magsaya sa magitan ng mga bagay-bagay na ito na nilikha ng ating Diyos. Yeah? Kaya ang ijay panagtarigagay tayo nga ag-adal, nga agmula, sakit nasyaat day takabsan. Ya, makipadayaw mo iti Dios. Iti panagtarigagay tayo nga ag-adal, iti mathematics, ya, kita nasyaat met day ta, saan nga dakis, ya. Iti science, iti behavior, iti language, iti uray astronomy. Ya? Kita mayat dayta, ako'y tuwang-tuwa nung merong astronaut na ni-rescue sino ba to? Si SpaceX. SpaceX ba 'yon? Yung mga astronauts ng NASA na pinapunta nila sa kalawakan para mag-maintain sa mga satellites, ay hindi nila masundo. Na-overstay na sila doon kasi wala silang mai-prepare na rocket na magsusundo sa kanila. So, naghanap sila ng private contractor. So, si SpaceX ang nagsundo sa kanila. Nung bumaba sila, nagtetestimony yung isa na astronaut, Kristiyano. And ang napakaganda doon, reform pa. So, wow. Yeah, hindi taliwas sa pananampalataya sa Diyos, pananampalatayang Kristiyano, ang mag-aral, magpursiging mag-aral sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Sapagkat nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa mundong ito. Nahaharness natin yung goodness ng Diyos na may kapakipakinabang na mabuti sa preservation ng buhay natin, sa
advancement ng goodness ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Yeah? Ngunit, wag nating kalimutan na ang mga bagay na ito ay they have been spoken into existence by God. Yeah? Isipin natin na ang mga bagay na ito ay hindi nahihigit sa kapangyarihan at katotohanan ng Diyos. Yeah? So, ang isa pa na kailangan i-consider natin sa creation, hindi pa natin makita ang fall sa Genesis chapter 1, but I believe everyone already know na evil entered into this creation, because of sin, dahil sa kasalanan ng tao. At dahil dito, nag-rule ang sin at evil sa lahat ng creation na ito. Kaya nga po, hindi lang tao ang nangailangan ng kaligtasan. Hindi lang tao ang nag-aantay ng redemption, kundi ang buong nilikha, ang lahat ng nilikha ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, ay tila umiiyak, tumatangis dahil sa pagsisira ng kasalanan na pumasok sa mundong ito. At inaantay din nitong nilikha ang redemption ng Diyos. Yeah? Kaya nga, kung ang Kristiyano ay nag-o-observe sa mga bagay-bagay sa mundong ito, nakikita natin yung travail ng buong creation. Maging yung mga matitigas na bagay, tulad ng bato, ay nadudurog. Lahat ng mga chemical ay nabubulok. They tend to break into simpler substances. Kaya nga, yung mga nag-o-observe sa mga bagay nito, pinapalagay nila, nasabi nila, may panahon na lahat ng mga bagay na ito ay masisira. Sapagkat nakikita nila yon maging sa mga maliliit na elemento sa mga bagay na nalikhang ito. Ngunit, dahil merong mas hihigit na salita ng buhay, salita na naglikha, tumitingin tayo sa Kanya, tayo naniniwala na hindi dahil sa kasalanan lamang or hindi dahil sa natural na pagkabulok ng mga bagay-bagay na nahihinto ang panahong ito, kundi ito ay nasa kamay ng Diyos, nasa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, tama na. Yeah? Pag sinabi ng Diyos, panahon na. Yeah? Doon pa lang matatapos ang panahon na ito. Yeah? So, we look to God para sa renewal ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Para lahat ng mga kahirapan at kasamaan na nakikita natin sa buong nilikha ay naibabalik muli sa original na pagkaayos ng Diyos sa mga bagay na ito. So, ang huli na nais kong tingnan natin na wonder sa beginning ay yung blessing and perfection na i-pronounce ng Diyos. Ang sabi niya sa Genesis chapter 2, kaya maraming mga nag-aaral ng Biblia ang naniniwala na dapat ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3 ay kasama sa chapter 1 kasi kasama ito sa Elohim account. Ano po? So, ang Yahweh account ay mag-start sa verse 4. Pero ang sabi dito, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. Naginana ni Apo Diyos. Yeah? Ang
Tatang Bansong kini Tatang Pepe hanga nabannog ni Apo Dios. So nga naginana. Ya. Naginana ni Apo Dios gamin nalpas jay aramid na. Nalpas jay trabaho na. Nalpas nga na siya at nalpas nga perfect. Ya. Isu iti inana. Ya. Ket binindisyonan ni Apo. Amin nga pinarsuana ken daytoy nga aldaw iti inana. Habsat, dahito iti unay-unay tayo. Akas maysa nga mangidadaulo iti pinarswa ni Apo Diyos. Akas maysa nga inikkan na iti sirib, ken ribbeng, karibbengan, nga maton, kadagiti pinarswa na. Ya, ketahan tayo nga pukawin, nga kadwa iti panangraem tayo kanyana ken panangidayaw tayo kanyana. Iti panangipaneknek tayo nga adda iti perfection ken blessing iti daytoy nga aramid ni Apo Dios. Karupay ta daytoy nga inanakit na ilawlawag pay kada tayo iti New Testament babayen kanya po tayo nga Hesukristo. Ya. Han tayo nga pukawin iti kapanunutan ken biyag tayo nga da iti aldaw ngayon saad iti Apo nga panang aldaw iti laglagip tayo panagraraem tayo ken ni Apo Dios nga naimbag ni Apo Dios nga kangatuan iti amin ni Apo Dios nga mangiurnus iti amin to their perfection tano maipaay iti pudno nga inana. Iti daytoy nga panawen ken lubong hantayo nga mabirukan iti inana. Iti kinaulbud iti kabusor hantayo nga mabirukan iti inana. Apart ken ni Apo Dios nga Elohim nga all sufficient awan iti sufficiency. Ngem ken ni Apo Dios dagiti mangraraem kanyana dagiti mangkumkumpisar iti panamati kanyana. Ket adda iti panangitarigagay da nga panangiparang iti inana ken ni Apo Dios. So adda iti aldaw nga insaad iti Apo nga kunana iti daytoy nga aldaw inaramid ni Apo nga nasantuan aldaw iti nana panang recognize nga iti inaramid ni Apo Dios ket perpekto. Ya, awan iti shadow of turning na due to change. Uray iti entrance iti sin kitaan nga agbaligin to. Iti perfection iti panagtrabaho ni Apo Dios. So karupay garud kada tayo nga baro adda iti baro nga paraswa. Ya, keta tarigagayen tayo iti panangraem ken ni Apo Dios iti perfect nga work na. Ya, ipaay tayo nga sipupudno ken sipapakumbaba iti panangi paay iti aldaw nga insaad na isina para ken ni Apo. Kita madayaw garud ni Apo Dios agtuloy kuma iti pamati kita may tantanok ken adda iti nadyosan nga panakasdaaw tayo iti dayag iti Dios nga namarswa nga nagapuan iti amin. Dawatik nga agdumog tayo iti panagkararag. Apo agyamang kami kadagitoy nga adal mi Apo tatang hangsapa sapay ko maapo ta agtuloy nga ranyag iti kinapudnom kada kami nga anak mo tano iti pamati mi ket karupay nga ramot nga naunig agbunga iti langitan nga bunga Apo tano iti panggep mo ket maitungpal Apo iti daytoy nga lubong. Madayaw kayo Apo nga maysa nga pudpudno nga Dios nga namarswa iti amin ken nagtaengan iti agnanayon nga biag ken kaisalakanan. Madayo kayo Apo ni Apo mi nga Hesukristo nga isu iti nang subot kada kami
manipod iti panakadadael. Tano may subli kami Apo iti agnanayon nga pakipagtaeng kada kayo iti amin nga pinarsuayo. Nagyamang kami natitidawat kararagmi tinagan po mga Yesu Kristo.